Si Catherine Bernardo ay isa sa pinakasikat na artista sa Pilipinas, mula sa pagiging child actress hanggang sa pag-angat bilang isa sa mga pinakadominanteng box office stars ng bansa. Ipinanganak siya sa Cabanatuan, Nueva Ecija at nagsimula sa television noong 2003. Sa mga unang taon niya sa industriya, unti-unti siyang nakilala hanggang sa tuluyang sumikat sa Mara Clara na naging isa sa pinakamalaking turning point ng kanyang career at nagbukas ng mas malalaking oportunidad sa kanya bilang aktres. Marami ang humahanga sa talento niya, pero mas marami ang nagtataka kung paano niya napagsabay ang kasikatan, trabaho, at pagbuo ng yaman sa loob ng maraming taon sa showbiz. Sa dami ng proyekto, pelikula, endorsements, at taon ng pananatili sa industriya, natural lang na tanungin kung gaano na ba talaga kalaki ang kinikita niya at paano niya ito napapalago hanggang ngayon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung gaano kayaman si Catherine Bernardo, saan nanggagaling ang kanyang yaman, at bakit siya itinuturing na isa sa pinaka-successful na actress ng kanyang henerasyon. Sa mga public estimates, tinatayang nasa milyon-milyong dolyar na ang kanyang net worth at patuloy pa itong lumalaki dahil sa tuloy-tuloy niyang projects, endorsements at negosyo. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng po palike ng video na ito dahil malaking tulong po ito sa aming content creators. Maraming salamat po! Bago ang kasikatan, bago ang red carpets, at bago ang milyon-milyong fans, si Catherine Bernardo ay isang simpleng bata mula sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Lumaki siya sa isang ordinaryong pamilya. Walang kasiguraduhan ng future sa showbiz, walang guarantee ng success. Pero isang bagay ang malinaw, may disiplina siya kahit bata pa lang. Hindi siya lumaking spoiled o galing sa showbiz family. Sa halip siya ay isang batang seryoso sa pag-aaral, naging valedictorian at may malinaw na direksyon kahit maaga pa lang. Noong 2003, pumasok siya sa mundo ng showbiz. Maliit na role lang, simpleng exposure lamang, pero doon nagsimula ang kanyang journey. Hindi siya agad naging bida, hindi siya agad sumikat. Pero unti-unti, nagsimula siyang mapansin. Ang tunay na pagbabago sa career ni Catherine ay dumating sa Mara Clara. Dito siya mas nakilala ng masa at dito rin nagsimula ang seryosong pagtingin sa kanya bilang actress. Pagkatapos nito, sunod-sunod ang naging proyekto niya. Mas maraming exposure, mas maraming acting opportunities, at mas lumalawak ang kanyang audience. Sa puntong ito, nagsimula na ring tumaas ang kanyang value sa industriya. Hindi na siya simpleng child star, isa na siyang full-fledged actress na may sariling fanbase. Habang tumatagal, mas lumalaki ang kanyang pangalan sa Philippine entertainment industry. Ang isa sa pinakamalaking chapter ng career ni Catherine ay ang tambalan nila ni Daniel Padilla, ang Kathniel. Hindi lang ito simpleng love team, isa itong phenomenon sa Philippine showbiz. Sunod-sunod ang hit projects nila, Princess and I, Got to Believe, Pangako Sa'yo, at La Luna Sangre. Sa pelikula naman, mas lalo silang sumikat. She's Dating the Gangster, Barcelona, A Love Untold, at The House of Us. Dito nagsimulang magbago ang lahat. Mas lumaki ang talent fee niya. Mas dumami ang endorsements. Mas naging commercial success ang bawat proyekto niya. At mas naging matatag ang kanyang pangalan bilang isa sa pinaka-importanteng artista ng kanyang henerasyon. Habang lumalakas ang kanyang TV career, mas lalo rin siyang naging dominant sa pelikula. Isa sa pinakamalalaking milestone din niya ay ang The House of Us, na naging isa sa pinakamataas kumitang Filipino films sa kasaysayan. Sinundan ito ng Hello, Love, Goodbye na lalong nagpatibay sa kanyang status bilang box office queen. At ang pinakamatinding achievement, ang Hello, Love Again na naging unang Filipino film na lumampas sa 1 billion pesos mark sa takilya at umabot sa mahigit 1.6 billion pesos worldwide gross ayon sa ulat. Dito naging malinaw ang isang bagay. Si Catherine Bernardo ay hindi lang artista. Isa siyang bankable star na kayang magdala ng multi-million scale productions. Habang lumalaki ang kanyang career, hindi rin siya nanatiling nakatuon lang sa showbiz. Unti-unti siyang pumasok sa negosyo at investments. Noong 2017, inilunsad niya ang Kathnails by KCMB, isang nail salon business na nagsimula bilang passion project pero kalaunan ay lumawak bilang isang established brand. Noong 2022, sinundan ito ng The Glow Up Lounge,
isang mas premium na beauty and lifestyle business na nag-expand ng kanyang presence sa entrepreneurship. May mga ulat din tungkol sa kanyang involvement sa Isla Amara Boutique Resort sa El Nido, Palawan, kasama ang iba pang business partners. Ipinapakita nito na hindi lang siya artista, unti-unti siyang pumapasok sa hospitality at long-term investment sector. Isa sa pinaka-iconic na simbolo ng tagumpay ni Catherine ay ang kanyang dream house sa Antipolo. Ito ay isang 3-story modern contemporary home na may elevator, spacious interiors, at mga personalized spaces na ginawa para sa kanya at sa kanyang pamilya. Noong 2024, naging usap-usapan din ang house blessing at pagpapakita ng kanyang property na nagbigay ng glimpse sa level ng comfort na naabot niya. Bukod dito, may mga ulat din ng condo units at iba pang real estate investments. Ipinapakita nito na hindi lang siya kumikita, marunong din siyang magpalago ng pera sa pamamagitan ng assets na tumataas ang value over time. Kasabay ng kanyang pag-angat sa career, unti-unti ring nagbago ang kanyang lifestyle. Ayon sa ilang ulat, kabilang sa kanyang early luxury experiences ang Lexus vehicles at may mga customized vans din na ginagamit para sa trabaho at personal use. Hindi ito biglang yaman. Ito ay unti-unting pag-angat na kasabay ng kanyang career progression. Sa kabuuan, ang yaman ni Catherine Bernardo ay hindi nanggaling sa iisang source. Ito ay resulta ng mahabang acting career, box office success, endorsement negosyo, at real estate investments. Ayon sa mga public estimates, ang kanyang net worth ay nasa milyon-milyong dolyar na halaga at patuloy pa itong lumalaki taon-taon. At kung titingnan ang kabuuang picture, isa siya sa mga rare celebrities na hindi lang sumikat, kundi nakabuo ng sarili niyang financial empire. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, nananatili siyang grounded at bukas sa pag-amin na dumaan din siya sa personal struggles, career pressure, at moments ng uncertainty. Dahil sa likod ng kasikatan, may taong patuloy na nag-adjust, nag-grow, at nagde-decide para sa kanyang future. Sa huli, ang kwento ni Catherine Bernardo ay hindi lang kwento ng fame. Ito ay kwento ng disiplina, patience, timing, at smart decisions. Mula sa simpleng batang nagsimula sa kabanatuan hanggang sa isa sa pinakamalalaking pangalan ng Philippine entertainment industry. At ngayon ang tanong, hanggang saan pa kaya aabot ang yaman at legacy ni Catherine Bernardo sa mga susunod na taon? Ikaw, ano sa tingin mo? Ilagay mo ang opinion mo sa comments at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang deep dive stories na ganito.